Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am again Maika Disanyasin, your registered social worker. And thank you so much po talaga sa lahat ng nanonood sa akin. And alhamdulillah, this is our very first lecture for HBSE, which is Human Behavior and Social Environment, na may pa-drills and also explanation din sa dulo. So, if you wanna learn about the TOS or yung Table of Specification, naka-align na to yung ginawa ko na mga drills, and yung book na ginamit ko is yung book namin sa ERTC. Kasi yung green book, masyado akong na-stress nung binabasa ko siya. So, yan, nag-switch ako, and hopefully, sana maintindihan nyo yun. Kasi mas gusto ko na bigyan kayo ng mas reliable na question and answer compare if bibigyan ko kayo ng question and answer tapos hindi natin alam kung saan ba lupalop nanggaling yung mga sources niya. So, yun. Without further ado, let's do a drill muna, okay? Ayan, so instruction muna tayo, 10 items lang yung gagawin natin for today. And ang instruction natin is write down your answer so you can check it later. So kailangan isulat nyo muna yung sagot nyo para kapag i-check natin mamaya, hindi na tayo mahihirapan kesa naman sa bumabalik-balik pa kayo and time consuming na siya. So next one is write down your questions too. So kung may kailangan kayong i-clarify sa discussion ko or may hindi kayo masyadong naintindihan, pwede nyong isulat and then pwede nyong i-PM sa akin, or bukas kapag magla-live ako, pwede nyong i-comment doon para at least masagot ko siya ng maayos, okay? And third is comment your score and rate the questionnaire. So, please, I'm really hoping na gawin nyo to. Kasi, I have a surprise for you kapag break na tayo for 5 minutes. So, yun. Basta i-comment nyo yung score nyo and i-rate nyo lang yung question kung mahirap ba siya, medium lang, or caring-carry naman yung question and answer. So, alam kong wala kayong masyadong alam dito kasi nga, iniba ko. On the spot, yung green book, hindi ko siya ginamit. Ang ginamit ko yung ibang book namin. So, yun. Ready na ba ang lahat? So, sana naging live to kasi kapag live talaga, mas nakakapag-usap tayo, ganyan-ganyan. Pero okay lang since eto naman ang concern ng lahat, and kung mapapansin nyo, pati ako, papatay-patay sa Gmeet, diba? So, yun. O, goods na to. So, ayan, mag-proceed na po tayo sa isang slide, which is the first question. So, eto yung pinaka-first question natin. I will give you, I think, 10 seconds para sagutan yung mga tanong. And then, after ako mag-count ng 10, ine-next ko na sa next slide, okay? So, be ready na lang. Okay, number 1. Refers to a wide range of information such as theories, empirical research, and practical experiences that might be generated from different disciplines. Letter A, knowledge. Letter B, idea. Letter C, discipline. Letter D, thoughts. Or letter E, none of the above. So, in 10 seconds, mag-next slide ako, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ayan. Number 2. It is a set of ideas or concepts that when considered together, help to explain phenomena and allow people to predict behavior and other events. So, letter A, theoretical concept. Letter B, theory. Letter C, concepts and theories. Letter D, structural functional theory. Or letter E, none of the above. So, in 10 seconds, mag-next slide ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Number 3 refers to something within us which drive us to achieve some purpose. Letter A, 1. Letter B, essentials. Letter C, needs. Letter D, needs. Letter E, motivation. So, wala palang S yung sa letter C. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Okay? Next slide. Is often used to provide the most updated, valid, and reliable information on issues to help guide practice. Letter A, empirically based practice. Letter B, practice-based knowledge. Letter C, scientific knowledge. Letter D, science-based knowledge. Letter E, none of the above. So in 10 seconds, I will be proceeding on the next slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, number 5, knowledge generated from practice experience. Letter A, empirically based knowledge. Letter B, practice-based knowledge. Letter C, scientific knowledge. Letter D, science-based knowledge. Letter E, none of the above. 10 seconds again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 6, this relies more on empirical or experimental research and theoretical tenets on which to base ideas about certain issues. Letter A, empirically based knowledge. Letter B, practice-based knowledge. Letter C, science-based knowledge. Letter D, scientific knowledge. Letter E, none of the above. In 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 7, this is a form of practice in which all or several members of the family are treated together on the assumption that their problems arise from interaction among them all. Letter A, total family approach. Letter B, family counseling. Letter C, family approach. Letter D, family therapy. Or letter E, none of the above. In 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Number 8, which is not part of the number of ideological approaches to residential care according to Davis, 1981. Letter A, liberals. Letter B, optimist. Letter C, pessimist. Letter D, radicals. Or letter E, none of the above. In 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Number 9, argue that residential care as presently offered may be damaging. So letter A, liberals. Letter B, optimist. Letter C, pessimist. Or letter D, radicals. Lastly, none of the above. In 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, last number. A theory or psychoanalysis to which children are thought to go through a series of developmental stages. Letter A, developmental stages theory. Letter B, development theory. Letter C, developmental theory. Or letter D, developmental stages theory. Letter E, none of the above. In 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, ayan, I really hope na nakasagot kayo sa ating pre-drills. And ngayon naman is titingnan natin kung tama ba yung mga sinagot nyo. So, ilan nga kaya ang magiging score nyo? Okay? So, proceed tayo sa number 1. Okay, may nagkamali ba dito sa number 1? Ano yung sagot nyo? Kasi ang tamang sagot ay letter A, knowledge. So, siguro tinatanong nyo, bakit kaya knowledge yung sagot? May explanation tayo dyan, which is nasa next slide.
here. Okay, sa number 1 daw, ang sagot ay knowledge kasi nanggaling siya doon sa libro ni Roger na Human Behavior in Social Environment. So, kung wala pa kayong book niyan, meron akong copy niyan. And hindi nga lang siya libre, pero pwede kayong mag-PM sa akin, okay? So, eto din, nakalagay na din dito. Very generous ang book na to, 'di ba? Kasi nakalagay na dito yung explanation niya. Knowledge daw yung sagot kasi knowledge in this context refers to the wide range of information such as theories, empirical research, and practical experiences that might be generated from different disciplines. Yung explanation na din kasi nito is nasa book na siya mismo. So, hindi na po tayo makikipag-argue sa mga definition na nasa book na. Kasi kaya nga nasa book na yan kasi yan na talaga yung totoong explanation or yan na talaga yung totoong definition niya. Kaya hindi na natin i-argue ang book, and kung hindi pa rin kayo naniniwala na nasa book to, pwede nyo siyang i-check sa Human Behavior and Social Environment na 2nd edition, and nandun siya sa page 3. Okay? So, ayan. Balik tayo dito sa letter B. So, bakit hindi siya idea? Ano ba yung idea? 'Di ba? Ideya. Ano yung discipline? Iba din yung discipline. And ayokong sagutin yan kasi may isang answer key na lalabas sa book na to na ganun din yung explanation. And thoughts, hindi siya thoughts. And hindi din none of the above kasi nandun naman yung sagot. Yang none of the above, pampalito lang talaga yan sa inyo. Okay? So, wag na wag kayong kakabahan kung bakit sabi niyo, hala, hindi ko to alam. So, okay, none of the above. Wow ka naman. Nakasagot ka talaga, B. Tapos mali ka pa. Okay? So, next tayo. Ayan. So, ano bang sagot niya sa number 2? Sinong sumagot ng letter C? Kukurutin ko talaga. Wala. Hopefully, walang sumagot ng letter C, ha? Tsaka sana wala ding sumagot ng letter E. Kasi pampalito lang talaga yung letter E na yan. So, ang sagot talaga sa number 2 ay theory. Kasi, may explanation tayo dyan. Nandito. Sagot is theory kasi nandyan din yan sa libro ng Human Behavior in the Social Environment na 2nd edition na kay Roger. And kung wala pa nga kayong book niyan, meron ako, pwede kayong mag-avail sa akin. Okay? So, ayan. Hindi na din tayo makikipag-argue kung bakit theory ang sagot kasi yun na yung nakalagay sa page 4 kahit i-check nyo pa. Kasi ang meaning ng theory ay set daw yan ng mga idea or concept na kapag kinukonsider mo together is makakatulong siya para ma-explain or ma-allow yung tao na ma-predict yung behavior at saka other events. Kaya nga siya naging theories. We have a lot of theories in social work. So, hindi na natin yan further i-discuss kasi may mga discussion naman tayo dito about that theory. Okay? So, ayan. Proceed muna tayo dito sa para ma-discuss natin kung bakit hindi letter A ang sagot. So, ano ba ang letter A? So, letter A, theoretical concept. Maybe, pwede siya, theoretical concept, pero ang hinahanap kasi is yung ano ba talaga yung set of ideas or concepts na yan. And redundant na masyado or paulit-ulit na kapag isasagot mo pa yung theoretical concepts. 'Di ba? And then, pumunta na naman kayo sa letter C, na para bang binaliktad nyo lang yung letter A. 'Di ba? Kung iisipin nyo yun, parang may papaisip kayo na bakit paulit-ulit? Hindi ba pag paulit-ulit, ang tendency niyan, may isip natin na, ay, baka yun yung sagot kasi 2 beses niyang inulit, 3 beses niyang hinulit. Hindi. Although, yung concepts and theories, 2 beses niyang inulit, yung theory, 4 na beses niyang inulit. Sige nga, bakit 4 na beses niyang inulit? Kasi, yung theoretical, theory. Letter B, theory. Letter C, theories. Letter D, theory. Oh. And hindi naman specific na theory yung tinatanong, kaya hindi din siya structural functional theory. And hindi din natin yan i-discuss kasi may ibang discussion pa ako na about dyan, okay? So yun, hindi din siya none of the above kasi nandyan yung sagot. Pampalito lang talaga yung none of the above na yan. Sige. Proceed na tayo. Na-understand nyo ba yung sagot kung bakit yun? Basta ang isipin nyo lang, yung theory na sa book na yan, na page 4, and kung gusto nyo ma-verify kung nagsasabi ba ako ng totoo, pwede nyo siyang i-check, okay?
Ayan. So, mag-proceed tayo sa number 3. Okay. Dito tayo sa number 3. Sinong sumagot ng essentials? Hindi ko talaga alam ang mangyayari. Ang tinatanong kasi is refer to something within us. So, ano ba yung something na nasa atin lang or sa kaloob-looban natin na nagdadrive na ma-achieve natin yung mga purpose natin sa buhay? Ano ba? So, ang sagot letter C. Bakit need? Dito yung explanation. Need siya kasi according sa modern social work theory, may book din ako niyan, kung gusto nyong mag-avail, pwede kayong mag-PM sa akin. On page 29, pwede nyong i-check. Kahit hindi nun na siya i-check, okay lang kasi na-check ko naman. And totoo talagang nandyan yung mga answer. And hindi ko naman sa inyo ibibigay kung hindi ko masyadong na-verify. Kaya nga hindi ko na ginamit yung green book kasi nasa stress yung ulo ko. Explanation niya, need is often used to refer to something within us which drive us to achieve some purpose. So, if we are hungry, we need food. So, yun yung pagkakaibahan ng need at saka want. Okay, balik tayo dito. Kung bakit hindi nga ba want? Baka kasi may sumagot ng want. Ano ba ang pagkakaibahan ng want at saka need? Yung want kasi, gusto mo. 'Di ba? You want something. Gusto mo ng something. Yung need, kailangan mo. So, dun pa lang, magkaiba na yung meaning ng gusto mo at saka kailangan mo. So, paano ba yan? Ang example ng gusto mo is, for example, gusto kong bumili ng sasakyan. Bakit? Ano bang purpose nun? Wala, gusto ko lang. Parang ganun. Yung need sa letter C. Kailangan kong bumili ng sasakyan. Bakit mo kailangan? Kasi kapag nagtatrabaho ako, nahihirapan ako, ganito, ganyan. Di ba may purpose ka? And then minsan din, kailangan kong pumasa. Yun na lang yung example natin kasi nagbo-board exam naman tayo. So, example natin sa need, bakit mo kailangang pumasa? Ano yung purpose mo? Ano yung reason mo? Ano yung inner drive mo kung bakit kailangan mong pumasa? Magkakaiba-iba tayo ng reasons, 'di ba? So, yun ang need. Kapag sinabi mong gusto kong pumasa, bakit mo gusto? Although may purpose, may motivation ka, hindi siya ganun ka-deep kumpara sa need mo, kumpara sa kailangan mo, at saka sa gusto mo lang. Okay? Ayoko nang humugot dito kay baka iba-iba na naman yung masabi ko. So, sa letter B, mali na talaga yung essential kasi wala namang term na social work term sa atin na ginagamit natin yung essential sa meaning na drive or to achieve some purpose. 'Di ba? Wala. Although may word na essential, hindi siya applicable sa social work. So, X na sa letter B. Punta naman tayo sa letter D. Hindi din siya needs kasi nga kailangan lang is meaning and also yung definition ng need is eto talagang something within us. Hindi na yung needs-based approach. Magkaiba na yun. Okay? Sige. Dito naman tayo sa letter E. Motivation. Although may nakalagay kasi dito na achieve some purpose. I think malilito kayo dyan. Yan yung pinaka, dito tricky. Kasi parang tama naman yung letter A. And then parang tama yung letter C. And then parang tama din yung letter D. Sadyang nadagdagan lang ng S. Or letter E, motivation. Kasi sabi nyo, baka dahil sa achieve some purpose, baka motivation to. Mo-motivate talaga kayong hindi makasagot. Kasi hindi yan siya motivation. Kasi iba po ang meaning ng motivation. Kung makikita nyo talaga sa book, need talaga, yan talaga ang definition niya. Okay? So, wag na kayong mag-isip ng kung ano-ano na baka, hala guys, baka ito na talaga ang sagot kasi ganito, or may iba kasi talaga na sumagot na tumitingin sila sa mga pattern. And kapag tiningnan mo talaga yung mga pattern, magme-make sense yan. And kapag yan nag-make sense sa'yo, tapos hindi mo pala talaga sure, tapos yun yung sinagot mo, biglang nag-motivation ka just because nakita mo yung to achieve some purpose,
maliligwak ka talaga sa board exam. Kaya nga very important na yung mga social work term, yung inaaral nyo. Kaya nga kailangan nyo ng dictionary. Kung wala din kayo niyan, meron ako. Kasi nandun lahat yung mga social work term. And doon nyo siya maiintindihan na, okay, instead of essential, instead of motivation, ano pala ang ginagamit mo kapag kailangan mo ng inner drive or kapag ginagamit mo yung something within us mo na drive. Di ba need? Hindi siya want kasi magkaiba sila. And kung makikita nyo din, nasa orange book din yung need na yan. I don't know kung anong page, pero basta nasa orange book din ng need. And yan talaga yung word na ginagamit natin sa social work. Okay? So I really hope na na-understand nyo yan. Sige, mag-proceed na tayo sa number 4. So, ang tanong talaga is eto daw yung nagpro-provide ng most updated or valid, reliable information sa mga issues na nakakatulong sa pag-guide ng ating practice. So, ano nga bang practice yun? Ang tamang sagot ay letter A, empirically based practice. So, baka sinasabi nyo na, bakit hindi practice-based knowledge? Bakit? Okay, so, sasagutin natin yan kasi nandito yung explanation niya. Number 4, sagot ay empirically based knowledge. Reference niya ulit yung kay Roger, yung Human Behavior and Social Environment, HBSE, meron ako niyan. So, ang explanation niya is empirically based knowledge is often used to provide most updated, valid, and reliable information on issues to help guide the practice. So, yan din talaga yung meaning niya sa book. So, hindi na tayo makikipag-argue sa book. Okay? Basta kapag tiningnan nyo yan sa page 5 ng HBSE na book, nandyan yan. And kung kailangan nyo ng mas in-depth na explanation niya, nandyan na din. Like, grabe yung mga book kasi natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kailangan yung magbasa ng mga sariling libro natin or yung mga pinaka-first na resources na ibibigay sa inyo ng mga professor nyo or binibigay ng mga reviewers. Kasi nga, nandun din sila kumukuha ng mga tanong. And kapag hindi nyo yun binasa, kapag nag-rely lang kayo sa mga kaek-ekan nyo or sa mga ibang mga resources, baka malito kayo and sa akademyong mga board of examiners. So, usually, dito sila kukuha sa mga books. Okay? Hindi nyo naman kailangan na i-memorize lahat. Ang kailangan nyo lang is alam nyo yung meaning niya sa book and then naiintindihan nyo siya kapag in-explain nyo siya or kapag nakita nyo siya. Okay? So, ayan. Proceed naman po tayo sa here. Gusto kong i-discuss sana yung practice-based knowledge, scientific knowledge, ganito, ganyan. Kaso, nasa isang question na yan. So, hindi na natin i-discuss yan, okay? Mag-proceed na lang tayo. Kasi I think yung number 5, yeah. Yung number 5, knowledge generated from practice or yung mga knowledge mo daw na nakukuha mo from practice experience. So, baka nalito kayo kanina. Kanina may nakalagay na practice. Ngayon naman may nakalagay na practice experience. Ang ingay talaga ng aking phone. Diba ang tanong nyo kanina, bakit hindi practice-based knowledge kanina? Hindi siya practice-based knowledge kanina. Kasi magkaiba ang meaning ng empirically based knowledge sa practice-based knowledge. So ano nga ba ang kaibahan nila? Nandito na. So number 5, practice-based knowledge, nandyan din yan sa libro ni Roger, which is HBSE 2nd edition. Explanation niya, practice-based knowledge or practice wisdom daw is knowledge na nagge-generate from practice experiences or kung ano yung mga nararanasan natin physically or on the practice itself. Practice-based knowledge tend to be anecdotal and ambiguous and cannot always be generalized to new situation. Though practice-based knowledge can be based on theoretical foundation, it is often not subjected to controlled tests to verify how valid and reliable it may be for work with client outside the particular practice context. So, yun nga. So, kapag nakita nyo yung knowledge na na-generate siya from practice experience, ilagay nyo na sa utak nyo yung practice experience. Bakit hindi ko ba to nagamit kanina? Pag nakita nyo yung practice experience, ilagay nyo na sa utak nyo na, okay,
practice, experience. Nandyan na nga very spoon feeding na yan. So, kailangan sagot nyo dyan, letter B. Hindi siya empirically based knowledge kasi yun yung sagot sa pinaka first, diba? And iba yung meaning niya. Hindi din siya scientific knowledge kasi iba din ang scientific knowledge, science-based knowledge hindi. Kasi sa social work, evidence-based tayo, hindi tayo scientific-based only. Evidence-based, kailangan may ebidensya kung bakit yun yung sagot. And dito naman, practice experience, kailangan may practice or kailangan nakapag-field talaga para alam natin kung saan nga ba nanggagaling yung knowledge na yun. Through practice ba yan siya or through evidence-based or through anything else. Okay? Hindi siya naging none of the above kasi kapag sinabi nating none of the above, wala dito yung sagot. Inandyan naman yung sagot. Pampalito lang talaga yung none of the above. Okay? So, ayan. Mag-proceed na tayo sa number 6. So, bakit ba sagot sa number 6 is science-based knowledge? So, nagre-rely daw yung science-based knowledge more on empirical or experimental research and theoretical tenets on which based ideas about certain issues. Kapag may nakita kayong experimental, clue nyo na yan na, okay, science-based knowledge. Kasi, may experiment. Etong practice, nag-experiment ba kayo dyan? Hindi, diba? Kasi, parang on-field na yan, sa field na yan mismo. And then yung empirical, hindi rin, iba din yung definition niya. So, eto talaga yung sagot, scientific-based knowledge. Kasi yun po, kapag tinatanong talaga, experimental research, science-based talaga yan siya. Kasi sa science, nag-experiment tayo. Kung gusto nyo lang ng hindi masyadong stressful na explanation, yun yung pinaka may explain ko sa inyo. Hindi siya scientific knowledge kasi kulang. Kailangan may base talaga yan siya kasi yun yung nasa empirical at saka practice-based din. So, kapag sinabi nyo scientific knowledge, parang kulang siya. Okay, hindi din siya none of the above kasi pag sinabi mong none of the above, sure ka na wala talaga dito yung sagot. And nandyan naman yung sagot, so wala talagang none of the above. Okay? So, ayan. Pag-proceed na tayo sa sige. Explain muna natin. So, nandito pala yung explanation niya. Science-based knowledge, nandyan din yan sa libro ni Roger and yung libro niya na yan is Human Behavior in Social Environment, 2nd edition. So, explanation niya kung bakit science-based knowledge kasi yung science-based knowledge, nagre-rely lang siya more on empirical or experimental research and theoretical tenets talaga. Yung knowledge na din to is nagde-develop over time using objective method to test hypothesis. Isa din yan, kapag may nakita kayong hypothesis talaga, science-based knowledge na yan siya kasi hypothesis. And also, ina-allow niya din daw yung mga practitioner with some degree of reliability and accuracy. So, kailangan din kasi yan sa science-based research talaga to generalize their knowledge beyond single client cases. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yung science-based knowledge. So, ayan. Punta naman tayo dito sa number 7. So, ano kaya ang answer nyo sa number 7? Ito daw is form ng practice in which all or several members of the family are treated together on assumption that their problems arise from interaction among them all. So, kapag sinabi nating interaction among them all, ano na ba maiisip natin? Diba? Yung family, sila naman din talaga yung nag-interact. And then, yung problem na daw yun, yung problem na daw yun is nag-a-arise sa kanilang paghahalubilo sa isa't isa. So, ayan. So, dito tayo sa total family approach. Bakit hindi siya total family approach? Hindi siya total family approach kasi iba yan. Ang tinatanong kasi dito is form of practice. So, asan ba dito ang form of practice? Hindi naman approach ang tinatanong, 'di ba? So, mali na si total family approach. Hindi din naman family approach, mas mali yan kasi nandun na nga yung total family approach, magpa-family approach ka pa. Iba din yung definition yan. Family counseling. Bakit hindi family counseling? Kasi iba po ang counseling sa therapy.
Okay? Magkaiba ang counseling at saka therapy. Kaya hindi siya naging family counseling kasi hindi naman counseling yung tinatanong. Ang tinatanong dito is yung form of practice na ginagawa sa several members ng pamilya para matulungan sila together sa assumptions na yung problema nila is galing sa kung bakit sila nagkakaganon kasi nga ganon yung pakikitungo nila sa isa't isa. Okay, so ang gagawin natin hindi lang counseling or pakikipag-usap sa pamilya, ika-counsel natin sila, kundi family therapy na talaga yung kailangan nila. Okay? So, ayan. Ang sagot dito, letter D, hindi siya none of the above kasi nandyan yung sagot. Okay? So, ayan. Mag-proceed tayo dito sa reference niya. So, yung sagot na yun, saan ko nga ba yun nakuha? Family therapy ang sagot, nasa Modern Social Work Theory, may book ako niyan kung gusto niyo mag-avail sa page 71. Pwede na siyang tingnan sa page 71, okay? So, family therapy daw kasi is a form of practice. Yun yung meaning niya talaga sa book. So, 'di ba, hindi ko na masyadong ini-elaborate yung mga ganitong explanation kasi nasa book na siya and hindi na natin kailangan i-argue yung mga definition sa book. And sa book talaga, ang definition ng family therapy is a form of practice in which several members of the family are treated together in assumptions that blah blah blah. Also, family therapy is more multidisciplinary area of practice in which several occupational group operates to which several including social work have made contribution. So, yun talaga, family therapy talaga ang need natin na i-answer kasi nga ito daw is multidisciplinary area of practice. So, since nga yung family, magkakaiba-iba din sila ng problema and iba-iba yung interactions nila, so kailangan talaga holistic or yung instead of counseling lang ang gawin natin na very specific, i-family therapy na lang natin sila para mas ma-identify natin yung root cause kung bakit ganun ba yung nangyayari sa isang family. Okay? So, ayan. Nainis ako, bakit ngayon ko lang na yung pencil? Sana kanina pa, diba? So, ayan. Proceed na tayo kasi ayoko nang balikan yung mga nakaraan. Sige, dito tayo sa number 8. Which is not, ang tanong not part of the number of ideological approaches to residential care according to Davis, 1981. So, asan daw dito yung hindi kasali sa ideological approaches ng residential care? Hindi kasali. So, since nga isa lang ang naka-green, eto. Hindi kasali ang liberals, okay? So, bakit hindi kasali ang liberals? Oh, nasa book yan. Sige nga, nasa explanation na liberals kasi according sa modern social work theory, hindi daw kasali talaga yung hindi daw kasi talaga kasali yung liberals. Ang kasali lang is yung optimist, pessimist, and radicals are all part of ideological approaches pero hindi talaga kasali ang radicals. So para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang approaches of residential care according kay Davis, explain natin kung ano ba ang optimist. So kapag ang optimist daw, ang view niya is believe in positive outcome and potential for change. Optimistic. Like, positive yung outcome. Parang, binibilieve niya or naniniwala daw siya na yung mga optimist kasi, naniniwala daw sila na may positive outcome talaga. Kaya nga, optimistic. Ano ba yung word na optimistic? Masayahin, di ba? Or always nakatingin sa kung ano ba yung mabuti or ano ba yung positive outcome na posibleng mangyari. So, yun daw ang pinaglalaban ng mga optimist. Fino-focus din nila yung strength. Ano yung strength? Yung lakas at saka yung resilience. Yung resilience, ability to bounce back, di ba? And also the possibilities of a positive outcome. Basta positive talaga, optimistic sila. Ang goal talaga nila is to encourage hope and build on capabilities. Okay? So, dito naman tayo sa pessimist. Ang mga pessimist daw is ang view nila is tend to focus on limitation, risk, and negative outcome. Kung yung optimist, positive outcome, yung pessimist, negative outcome. So, magkasalungat ang dalawang yan. Okay? Optimist, positive, pessimist, negative. Kasi yung mga pessimist, nagfo-focus sila sa mga limitations, mga risk. Ano nga ba yung mga potential na maging negative na outcome ng mga pangyayari? Ang approach nila is often emphasized on control, structure, and protection. Kasi nga, iniisip nila,
Kasi nga mas pinaprioritize nila na may mangyayari talagang negative outcome instead of sa positivist or sa optimist na positive lang sila into thinking na positive yung magiging kalalabasan ng mga approaches. Okay? So, letter D naman, radicals. Ano ba yung radicals? Radicals is, ang view niya is focus on systematic change and social justice. So, dito pa lang, maaano nyo na okay, optimist, positive outcome. Pessimist, negative outcome. And ang radicals naman ang pinaglalaban niya is pagbabago, systematic change, at saka social justice. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yung tatlong yan. And accordingly kay Davis, 1981, yan lang daw yung ideological approaches niya for residential care. Wala yang liberals. Kasi yung liberals, I think, may explanation na din kasi yan dito. So, ayoko siyang spoil sa inyo. Okay? So, hindi din sagot ang none of the above. Kasi, may sagot naman dyan. And, yeah, I think dito kayo nalito-lito. Kasi kung mapapansin nyo, parang same lang din naman sila, di ba? And kung iisipin mo, okay lang din naman ang liberals. Pero since nga wala siya doon sa book, and wala din talaga siyang definition, paano ba yan? Walang liberals talaga. So, wag nyo don't make it happen na magkakaroon bigla ng liberals just because ang sagot nyo ay liberals. Okay? Ayan. So, proceed tayo sa number 9. Sayang na-explain ko na to. So, based daw sa explanation ko kanina about residential care as presently offered may be damaging. Okay, so saan ba dyan? Radicals. Di ba kasi ang liberals, tanggal na yan kasi walang ang liberals. Hindi yan kasali, X na yan. Etong optimist, positive. May nakalagay ba dyan na positive, chauvinist? Diba? Wala. Pessimist, negative. May nakita ba kayong term dyan na negative? Wala. So, saan na lang ang natira dyan kung iisipin nyo? Ang radicals. Diba? And hindi siya none of the above kasi nandyan naman yung tatlong example ng ideological approaches ng residential care. Okay? So, I really hope talaga na na-understand nyo yan. Kung gusto nyo ng mas in-depth na explanation yan, pwede kayong pumunta doon sa, wait lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong pumunta dito, and basahin nyo yung sa Modern Social Work Theory ni Hamster. Basta, meron akong book niyan kung wala kayo niyan. Nandun lang siya sa page 72. Basahin nyo lang siya. Nandun na din yung detailed na explanation niya. Ang haba-haba kasi kaya konti lang yung kinuha ko para hindi na masakit sa ulo kapag i-digest natin. Okay? So, dito tayo sa explanation niya. Radicals were the one who argue as presently offered may be damaging, but for communal living should in principle offer opportunities to unselfish self-actualization which are not present in ordinary capitalist society or in other therapies. Kaya nga ang radicals is pinaglalaban talaga nila, 'di ba? Is systematic change and social justice. Okay? So doon pa lang maano niya na okay. Doon pa lang sa radical siya lang yung naiiba, siya lang yung grabe yung pinaglalaban niya kasi yung optimist, positivist, yung optimist, positive, yung pessimist, negative lang yung inihintay nilang outcome ng change. Okay? So, I really hope na understand nyo yan. So, proceed tayo naman dito sa number 10, which is our last number. So, ang last number natin is number 10. Ano ba ang sagot nyo? So, I really hope talaga na walang sumagot ng letter A at saka letter B just because dalawang beses siyang naulit. Kasi may mga ganyan kasing mga student na bigla-bigla na lang sasagot ng mga ganyan just because, okay, dalawang beses siya naulit. So, baka eto na talaga ang sagot. Good luck talaga. Dito, ang tinatanong kasi, theory daw siya ng psychoanalysis to which children are taught to go through a series of developmental stages. So, may clue na tayo, developmental stages. So, baka sinabi nyo na, okay, developmental stages theory. Kasi hinahanap dito, theory of psychoanalysis. Dahil very redundant na or paulit-ulit na yung stages theory. Hindi na.
Kasing hinahanap lang talaga naman natin dito is ano ba yung tawag sa theory na yun. Hindi na tayo naghahanap ng kung ano-ano pa dito. And hindi siya development theory kasi iba na yun. Ang hinahanap natin developmental. So doon pa lang sa keyword may tal na. So mali na si letter B, okay? Si letter C lang yung pinakatama talaga dito. Hindi siya none of the above kasi nandyan naman yung sagot. So, I really hope talaga na walang sumagot ng letter A, letter D just because magkapareha sila. Kasi ganyan din yung mindset ko nung nag-aaral ako na, ay baka etong letter A at letter D. Kasi magkaparehas, hindi naman nila uulitin yan. Dahil minsan inuulit nila sa board exam and malilito ka talaga. Akala mo yun na yung sagot just because naulit yun pala. Tricky question lang. So, ganyan po ka-tricky ang board exam, okay? Ayan. I think tapos na tayo sa... Hindi pa. So, explain natin dito. So, saan ba natin nakuha yung sagot na developmental theory? Baka nagtataka kayo. Nandun na naman ulit siya sa Modern Social Work Theory. Nasa page 76. I-check nyo lang talaga kung hindi masyadong reliable or hindi masyadong maano yung explanation ko para at least mas ma-explain sa inyo ng book. Okay? So, sa explanation niya in developmental theory, developmental ha, hindi development theory of psychoanalysis, children are thought to go through series of developmental stages. Nag-occur daw ang drive na to or instinct, basta mapupunta din tayo dyan, which are mental pressure to relieve physical needs such as hunger or thirst. So, nandun yan, developmental theory. Hindi na natin yan masyadong i-discuss kasi sa ibang mga question, nandyan sila and mas gusto kong doon na lang sila i-discuss. Okay? So, ayan. Here naman tayo, ayan, very, very good talaga everyone. Pat yourself, sabihin nyo na very good ka, nakinig ka sa discussions, and I really, really hope talaga na may na-understand kayo. So, let's take a 5 minutes break, and sa 5 minutes break na yun, pwede kayong kumain, mag-drink, mag-pee, mag-poo, mag-pee, anything, basta wag lang kayong gagamit ng phone. Kasi kapag gumamit kayo ng phone, sayang yung 5 minutes nyo, okay? So, yan. Magta-timer din ako para at least kung ayaw nyong mag-timer, at least may timer ako. Nagets nyo ba yun? 5 minutes. Ayan. Start na yung timer natin. So, since nga 5 minutes, gusto ko lang mag-chika-chika sa inyo. Like, how's life? How's being a reviewee? And sana, I really, really hope talaga na okay kayo ngayon kasi gustong-gusto ko talaga na maging okay kayo kasi mahirap mag-review kapag yung utak mo iba yung iniisip mo, mahirap mag-review kapag iba yung priorities mo or kapag iba yung nasa utak mo. And alam ko yan kasi dumaan na din ako dyan, kaya huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo i-judge or hindi ko i-judge yung mga nag-a-approach sa akin na nahihirapan daw sila, hindi sila makafocus, ganito, ganyan. So, I really, really hope talaga na you find some time to rest. Ako nga iniisip ko talaga na kailangan kong magpahinga kapag nagre-review ako. Kasi kapag wala kang pahinga, mababurnout ka. And ayaw nating maburnout ka. Kasi iba talaga ang feeling kapag nababurnout ka. Akala mo kalaban mo na lahat, kalaban mo yung mundo, kalaban mo na ganito, ganyan. So yun, take some time to rest and isipin nyo na yung ginagawa nyo ngayon, magbubunga din yan pagdating ng panahon. And kapag pumasa na kayo sa board exam, magiging worth it na lahat ng pagod nyo, okay? So, yan. Sa mga nakikinig pa po dito, I really, really hope talaga na pumasa kayo. And, para na din may twist, kasi nga, umabot kayo sa 5 minutes, diba? Grabe kayo. Nakinig talaga kayo. So, ang gagawin natin, raffle ako. So, ang mechanics natin, hindi ko siya sinabi sa pinaka-first, diba? Kasi kapag sinabi ko sa pinaka-first, usually pumupunta sila sa pinaka-gitna para lang marinig nila kung ano yung paraffle. So, ang gagawin ko is i-comment nyo lang yung ang magic word natin ay sulat nyo ha. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Ulitin ko. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Okay? So, ayan.
I really hope talaga na ma-instill yan sa utak nyo kasi yan yung nakalagay sa motto of the day ko ngayon. And yan din yung ginamit ko kaya nakapag-start talaga ako ng YouTube ko, ng TikTok ko, and anything else. Kasi ang meaning lang naman ng start where you are, mag-start ka. Kung ano yung nasa sayo ngayon, kung ano yung resources mo ngayon, mag-study ka na ngayon. Huwag kang sasabi na, okay, magsa-study ako kapag 100 days na lang yung natitira sa board exam. Okay, magsa-study ako kapag pumuti na ang uwak, which is hindi na mangyayari yun. Or okay, magsa-start na talaga ako mag-study kapag nakabili na ako ng ganito ganyan. Wag ganun Okay, hindi ganun ang pagsa-study. Sige, next tayo, use what you have. Gamitin mo kung anong meron ka. Kung may libro ka, gamitin mo yan. Basahin mo kung anong resources ang meron ka ngayon. Huwag ka nang umisip pa na, ay, baka kulang to, baka ganito, ganyan. Basahin mo na yan ngayon. Do what you can, gawin mo kung ano yung kaya mong gawin ngayon. Kung kaya mong mag-study, kung kaya mong mag-review ng ikaw lang, kung kaya mong mag-self-study, mag-review center, gawin mo lahat para wala kang pagsisisihan. Okay? So, in 9 seconds, magsa-start na ulit yung natin kasi I think patapos na yung timer. So, very good kayo dyan. Balik na kayo. Okay? Ayan, parang ayan, nag-timer na. Hinga ng malalim kasi magdi-discuss tayo ng Orange Book Chapter 1 and gustong-gusto ko siyang i-discuss sa inyo kasi ayoko naman na drills yung gagawin natin dito, 'di ba? Gusto ko may matututunan din kayo dito after natin or kapag katapos natin mag-discuss. And ayokong makalimutan nyo to kaya kung pwede nyo tong gawing podcast, go pakinggan nyo lang ako and anything else para kapag feel nyo nahihirapan na kayo, at least alam nyong nandito ako na nahihirapan din kasama nyo. Okay? So, go, laban-laban lang talaga sa life. Ayan. So, pinaka-first na i-discuss ko is yung sa Orange Book, Chapter 1. Dahil mahal ko kayo, i-discuss ko sa inyo yan. And ganito na din yung setup natin na kapag magdi-discuss ako ng drills sa HBSE, may pa-discussion din ako ng Orange Book para naman at least supplement natin yung oras natin, di ba? So, yun. Dito tayo sa social welfare, social services, and social work. So, before anything else, gusto kong kunin nyo yung orange book nyo. Yung mga walang orange book dyan, kukurutin ko kayo. Kaya hindi pa kayo bumili ng orange book na alam nyo namang very important to. So, ayan. Proceed na tayo sa Chapter 1. Punta kayo sa page 1. Kasi ito yung gagamitin ko for our discussion. So, ito kasing social welfare, social services, and social work. Kailangan nating ma-distinguish or kailangan nating mapag-iba-iba yan kasi minsan nagagamit natin yan siya interchangeably. Kapag sinabi nating interchangeably, parang napapagpalit-palit natin sila and sa board exam, hindi pwedeng mapagpalit-palit mo sila kasi kung ano yung tinatanong, yun din dapat yung isasagot mo. Okay? Kaya very important talaga na alam nyo to kasi ito yung foundation ng social work. Diba sinasabi ko sa'yo, ito yung Bible natin. So, kailangan na understand nyo na to on your own. Attend kayo ng board exam, 3 months na lang, dapat naiintindihan nyo na to internally. Hindi nyo na dapat to binabasa ng paulit-ulit. Dapat alam nyo na to, okay? And i-discuss ko to kasi gusto kong malaman nyo na talaga yan siya. Huwag na kayong maraming patumpik-tumpik pa. So, yan. Social welfare, social services, and social work. Yan yung pag-aaralan natin. Kasi yan din yung nasa page 1 ng Orange Book, okay? Next slide. Ayan. Social welfare. So, wag na kayong masyadong ma-intimidate sa kadami-daming meaning ng social welfare. Basta na-understand nyo lang yung covers practically everything that men do for the good of the society. Yun talaga yung punot dulo or yung meat ng social welfare. Lahat ng ginagawa ng tao para sa ikabubuti ng ekonomiya or ng society. So, 'di ba nasabi ko na sa inyo, hindi lang for social workers 'yan. Marami tayong mga kasama, mga police, mga teachers, anything else. Yan talaga yung meaning ng social welfare. Kung umbrella pa yan siya, sabi nga ni R, umbrella yan siya. And yan yung sumisilong talaga sa mga social services. Diyan nanggagaling yung mga social services na ginagawa natin para makatulong tayo sa mga tao. Okay? So, tandaan nyo lang, practically everything that men do for the good of the society. And then, kapag masyadong fancy kayo and gusto nyo ng iba pang explanation, pwede nyong alalahanin yung sa tatlong right author na to. Sino ba yung tatlong author na yan?
Lahat sila may W. Gusto kong tandaan nyo yan. Kasi may mga mnemonics. Pag sinabi nating mnemonics, parang ganyan. Parang, okay, lahat ng social welfare na tao, may W sila. Kung mapapansin nyo, si Gertrude Wilson, Wilson. Number 2, si Walter Friedlander, Walter. Diba? And then number 3, si Elizabeth Winkenden, Winkenden. Lahat sila may W. Diba may clue na kayo sa akin? Very good kayo. Makinig kayo talaga. So, ano ba kay Gertrude Wilson ang social welfare? So, para sa kanya, ang social welfare daw ay organized concern of all people for all people. So, saan ko to nakikita tong binabasa ko? Nasa orange book sa page 1. Sundan nyo lang ako. 4th edition yung gamit ko na book. And kung wala pa kayo, mag-PM kayo sa akin kasi may soft copy ako, okay? So, yun. Concern daw ng all people for all people. Yun yung kay Gertrude Wilson. Yun yung definition niya ng social welfare. Kay Walter Friedlander naman, the organized system of social services in institutions. Yun yung quote-unquote nyo. Designed daw para matulungan yung mga individuals at saka yung mga group na ma-attain or makuha nila yung satisfying standard of life and health na gusto nila. Yun yung kay Walter Friedlander. Kay Elizabeth naman, para sa kanya ang social welfare daw is nandyan yung mga batas, yung mga laws, mga programs, mga benefits, and also services which assure to strengthen provision para ma-meet yung mga social needs na re-recognize as basic para sa mga well-being ng mga tao at saka para maka-function din sila ng mabuti sa society. Okay? Kung mapapansin nyo kay Elizabeth Winkenden, siya yung pinaka specific yung niya, 'di ba? Pinaka-specific yung definition niya. Kasi mention niya doon yung mga laws, programs, benefits, and also services. Yung kay Walter Friedlander naman, sinabi niya broad yung sa kanya organized system of social services and yun, institutions. Kay Wilson, siya yung pinaka-konti yung explanation niya. Pero alam mong matatandaan mo talaga yung concern of all people for all people. Kahit ako nakatapos na ako, natatandaan ko pa rin siya kasi tumatak na siya sa utak ko. Okay? So, ayan. Proceed na tayo sa next slide. How society responds to unmet needs or problems. So, paano nga ba nagre-respond yung mga tao kapag may hindi sila na-fulfill na pangangailangan nila or mga problems nila? Kung hinahanap nyo kung nasaan yan, nasa page 2 yan. Makikita nyo yung 1, 2, 3, sa page 3 yung number 3. So, individual and group efforts. Basahin natin yung nasa orange book, okay? This refers to systematic and voluntary effort undertaken by individuals and or groups in response to the unmet needs of people in the community. So, eto daw is systematic daw siya in voluntary effort ng mga tao or mga grupo para matugunan nila yung mga pangangailangan nila sa community. So, kung mapapansin nyo dito, keyword na dyan is individual effort. Voluntary. Kumbaga yung tao na yung nagkukusang maghanap ng paraan kung paano nila mariresolve yung problema nila or yung mga pangangailangan nila. Yun daw yung isa sa mga ginagawa ng mga tao para matugunan yung mga pangangailangan nila. Na-understand ba yung individual and group efforts? Para ma-understand nyo talaga, number 1, sila na mismo yung nagkukusa na hanapan ng paraan yung mga problema nila at yung mga pangangailangan nila. Individual effort, voluntary effort. Sila na ang nagkukusa. Okay? Number 2 naman, major societal institution which have their designated rules and responsibilities for meeting human needs. So, ano nga ba yung major societal institution na meron tayo? Example, yung family natin. Major institution yon kasi nga family is the basic unit of the society. Tandaan nyo yan kasi lumapas din yan sa board exam. And then, ang next naman na major societal institution natin is yung church. So, ano nga ba yung mga church na meron tayo? Diba, we have we have a lot of religions here, pero yung mga major religion na alam ko is yung Catholic at saka yung Islam. So, sa Catholic, may mga churches tayo, which is yung mga simbahan natin. And sa Islamic naman, meron kaming mga mosque. So, yun, yung isa sa mga societal institution na meron tayo dito, here in the Philippines.
Next naman is yung government. So, ano bang government ang meron tayo? Democratic government, di ba? So, sa government, yun yung isa din yun sa mga major societal institution na meron tayo. Cooperative, labor unions, yun. Social forces bring about change which can affect the effectiveness of this institution in performing their social welfare functions. So, kaya nga daw very important yung tinatawag natin na institution building. Kasi, therefore, be serious continuing effort because it is crucial implication for the welfare of human society. Kasi kung isipin nyo na lang kung wala tayong family, walang churches, walang government, wala talaga. So, paano na lang? Magkakagulo-gulo na tayo, di ba? Kasi wala tayong susunding batas. Wala tayong masasandalan. For example, yung mga church for religious people, yung government para naman sa mahihirap at kailangan ng tulong. Isipin nyo na lang kung wala sila. Sila yung tumutulong din sa atin para ma-achieve natin yung mga unmet needs or yung mga hindi pa natin nakukuha, hindi pa natin natutugunan ng mga pangangailangan natin. Okay? So, proceed tayo dito sa social agency. May alien ha, pasensya na, na-typo lang ako. Social agency naman, basahin natin yung nasa orange book. Whether under private or public auspices, a social agency is a major provision for helping people with their problems. So yun nga, social agency talaga, kahit daw public or private auspices, pag sinabi nating public auspices, yan yung mga pangmasa talaga ng mga social agency. For example, DSWD, ano pa ba, yung mga other public other public auspices talaga. Yung mga private naman, yan yung may nagmamay-ari sa kanila and may hindi sila like kasali sa government. For example, yung mga NGOs, non-governmental organization. So yan, isa din yan sa mga agency na meron tayo here in the Philippines. And yung mga major provision daw nila or yung mga major goal nila is para tumulong sa mga tao sa kanilang mga problema. So, kung isipin nyo na lang kung wala tayong social agency, kung walang tumutulong sa atin na ma-meet natin yung mga pangangailangan natin or ma-resolve natin yung mga pangangailangan natin. Diba ang hirap ng ganun? So, yan yung importansya ng tatlong yan. Okay? So, mag-proceed naman tayo sa next slide. Sige, dito tayo sa two views of social welfare. I think na-discuss ko na to sa live ko, pero gusto ko ding i-discuss dito para doon sa mga hindi nakapanood ng live ko. So, ano ba yung dalawang views ng social welfare? Dalawa lang naman yan, diba? Number 1, residual formation, temporary. Number 2, institutional formation or yung permanent. So, sa book, nasa page 3 siya ng orange book, kung makikita nyo. Ang meaning ng residual formation ay conceives of a social welfare structure temporary offered during emergency situation and withdrawn when the regular social system, the family, and the economic system is again working properly. So, kaya siya sinabi na temporary lang siya kasi wini-withdrawn or kinukuha or tinitigil na yung mga pamimigay kapag okay na yung pamilya or kapag okay na yung economic system. Kapag hindi na nila kailangan. Pinaka-example dyan is kapag may mga emergency situation tayo. Diba, usually ang Philippines is nasa Pacific Ring of Fire. So, marami tayong mga bagyo, mga lindol, ganito, ganyan. And usually kapag may nililindol, may binabagyo, ano bang pinakaunang response ng mga agency natin? Diba, usually ang pinakaunang response nila, relief goods, yung search and rescue operation, ganyan. And wala naman silang isa-search and rescue operation kapag tapos na yung bagyo, diba? And ititigil na nila yung pamimigay nila ng relief goods kapag tapos na din yung bagyo. So, yun yung sinasabi nating temporary lang. Or, i-withdraw or titigilan na nila kapag okay na yung tao, kapag okay na yung community. Okay? Yun yung residual formation. Tandaan nyo lang naman ang sa residual temporary or pwede din keyword nyo, emergency response lang. And kapag nawala na yung emergency, okay na.
hindi na ipamimigay. Kaya siya residual formation. Tandaan nyo to kasi itong dalawang to lumabas to sa board exam and paulit-ulit to siyang lumalabas sa mga method. So, alam kong lalabas din to sa board exam. Okay? Number 2, institutional formation. So, ano nga ba ang meaning ng institutional formation? In contrast naman daw, ang institutional formation is nakikita niya daw yung social welfare as proper legitimate function of modern society. So, kaya nga siya naging permanent kasi proper siya or legitimate. Kumbaga na-recognize na siya or may batas na nagpapatunay na kailangan hindi naman forever pero kailangan permanent na siya as long as people needs it, as long as the government can provide sa mga pondo, pwedeng nandyan na yan or permanent na yung mga ganyang agency. For example, the SWD, di ba permanent na yan na sila? Kahit na walang bagyo, kahit walang nasunugan, kahit walang ganito ganyan, nandyan na yung mga agency na yan. Kasi, nakalagay din sa book that some individuals are not able to meet all their needs is considered normal condition and helping agencies are accepted as regular institutions. Kasi may mga tao talaga sa Philippines or sa bansa natin or sa community na nangangailangan talaga ng tulong natin or normal na sa kanila na mangangailangan sila. So, kailangan may agency din na mapupuntahan sila kapag nakaramdam sila or naka-experience ng mga pangangailangan na kailangan nila na pwede namang matugunan ng isang agency. So, yun yung sa institutional formation. Pinakakailangan nyo lang tandaan dyan, permanent, proper, legitimate. Okay? Yan lang naman yung pagkakaibahan nila. Isa pa yung residual, temporary lang. Tinatawag din na dole out or charity. Ano ba yung dole out? Yung bibigyan ka ng pera and then kapag na-receive mo yung pera, tapos na. Or charity, parang yung mga bahay ampunan, yun yung tinatawag nilang mga charity. Pero yung mga bahay ampunan naman, institutional formation na yun kasi permanent na merong bahay ampunan. Ang sa charity lang talaga is yung parang pagbibigay ka ng donasyon. Di ba kapag nagbigay ka, tapos na. Wala ka nang gagawin na iba, magbibigay ka lang and then kukunin nung pinagbigyan mo, then okay na. Sila na yung magpapatuloy ng programa. So, parang ganun daw yung sa residual. Pero yung sa institutional, formalized na siya or nandyan na siya kahit na wala pang sako ng mangyari. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yung dalawang views ng social welfare. Sige. Next tayo, category of social welfare programs. So, mayroon tayong tatlong category ng social welfare programs. So, ano nga ba yung tatlong yan? Yan yung social security, personal social services, at saka 3, public assistance. So, number 1. Ano ba yung number 1? Sige, basahin natin sa page 4, yung sa orange book. Social security. This refers to the whole set of compulsory measures instituted to protect the individual and his family against the consequences of unavoidable interruption or serious diminution of the earned income disposable for the maintenance of standard of living. Example niya daw is compulsory employer liability with or without insurance, provident fund, and social insurance. So, ano ba yung mga social security na meron tayo? Yung SSS. Diba kapag nawalan ka ng trabaho, may sasalo sa'yo kasi may mga insurance silang binibigay. So, ginagawa daw talaga nila yan para maprotektahan yung mga tao or yung mga family sa mga consequences na pwedeng mangyari or yung mga unavoidable interruptions na mangyayari na biglang na-bankrupt sila, nabaon sa utang or ganito ganyan. So at least may social security or may SSS tayong mapupuntahan or may SSS tayong program. So yun yung isa sa mga category ng social welfare program. Okay? Number 2 naman is personal social services. So ano nga ba yung mga personal social services? Sa Orange Book, page 4, this refers to service function which have major bearing upon personal problems, individual situations or stress, interpersonal helping or helping people in need, and the provision of direct service in collaboration with workers from the government and voluntary agencies. So kung mapapansin nyo, may nakalagay dito, personal. Yan kasi is yan yung kapag kailangan mo ng therapy, kapag stress ka na sa buhay, mayroon tayong mapupuntahang mga agency or social welfare programs na pwedeng makatulong sa atin.
nandyan na din yan, example niya, yung mga counseling. Di ba, nagpapa-counseling tayo. And personal yon. Personal na kailangan natin personally yung counseling, yung therapy, yung rehabilitation. Rehab, kapag, di ba, usually naman yun na rehab yung mga nag-drugs or yung mga kailangan talagang ma-rehab para makapag-isip sila ng tama. Hindi naman masama yung connotation ng rehabilitation. Sadyang nako-connotate lang kasi siya sa rehab ng mga drugs, pero yung rehabilitation actually is good para doon sa hindi talaga nila makontrol yung sarili nila, and mas better na nasa rehab sila para mas na-monitor sila and maayos yung pag-regulate nila ng kanilang mga emotions at mga ginagawa. Okay? Ayan, dito din programs for providing access, information, and advice, institutional services, child protection services, and programs for treatments of deviance. Ano ba yung mga deviance? Yung mga naiiba. May explain naman din natin yung deviance, so I won't be focusing on that now. Dito muna tayo sa orange book, okay? So, I really hope na na-understand nyo yung personal social services. Ang kailangan nyo lang talagang tandaan dyan, personal, counseling, social security, yan yung sa insurance. Sige. Number 3 tayo, public assistance. Hindi ko to makakalimutan kasi ito yung na-oral sa akin ni Ma'am Alexis talaga, like, first day, natawag ako, and then ito yung natanong sa akin, and grabe yung kaba ko, pero nakasagot naman ako kasi very sabotable naman yung explanation niya. And alhamdulillah, ito yung nabasa ko before akong ipa-oral ni Ma'am Alexis. So, I'm very happy for this. So, ayan, dito sa orange book number 3, page 5, punta kayo sa page 5, ang meaning niya, this refers to material, concrete aid, support provided, usually by the government agencies, to people who have no income or means of support for themselves and their families for reasons such as loss of employment, natural disaster, etc. Public assistance, ito yung pera. Kapag binigyan ka ng pera, binigyan ka ng material or concrete aid or basta yung tangible, lahat ng nahahawakan na binibigay sa'yo, yan yung public assistance. Okay? Yan yung binibigay daw sa mga tao na hindi na talaga nila kayang tulungan yung sarili nila or yung family nila dahil nawalan sila ng trabaho or nagkaroon ng natural disasters. Ano ba yung mga natural disasters? Natural disasters, mga bagyo, lindol, sunog, ganyan. Diba kapag nasunugan ka, bibigyan ka ng pera? Or minsan nga may pabahay pa sila, housing something sa mga na-relocate or kapag nagyera, na-displace, ganyan yung public assistance. Tangible siya. Kumbaga, may makikita ka talagang nabigay sa'yo na material. So, yun yung tandaan nyo sa public assistance. Okay? Yung personal social services, yan yung personal mo na kailangan para ma-regulate mo yung sarili mo. SSS, insurance yan from the government. Okay? Yan lang naman yung pagkakaibahan ng tatlong yan. Huwag nyo nang masyadong stress yung sarili nyo na isipin na ay baka iba yung meaning ng ganito, ganyan. Hindi. Yun lang talaga ang explanation niya. Okay? So, ayan. Mag-proceed tayo. Dito naman tayo sa social services. So, ano nga ba ang social services? Isa lang yung definition na ibibigay ko sa inyo para hindi masakit sa ulo. Refers to the program, services, and other activities provided under various auspices to concretely answer the needs and problems of the member of the society. Diba sabi natin social welfare is the umbrella. Ang social services naman, yan na yung action na ginagawa ng mga tao or ng mga worker para matulungan yung tao. Kaya nga nakalagay din dito, programs daw yan siya, services, and other na activities na makakapag-provide ng kasagutan para sa mga pangangailangan at problema ng mga tao sa komunidad. Okay? Ano ba yung mga programs and services na yan? Pwede yan siya, yung punta kayo sa orange book. These social services may take inform services to individuals, families, or handicap, pwede din yung mga PWD, di ba? Na para makatulong sa mga community services. So, wait lang ha. Ayan. Yan yung tinatawag nating social services. Basta yun lang yung kailangan yung tandaan. Yung social services, yan na yung action na ginagawa ng government or ng mga worker para matulungan yung mga taong nangangailangan. Okay? Yun lang ang pagkakaibahan ng social welfare at social services. Sige. Proceed tayo. Why is there a need for social services? So, bakit nga ba kailangan natin ng mga social services?
Eto, natanong to sa amin nung nag-review kami sa ARTC. Tinanong ni Sir, bakit ba kailangan natin ng mga social worker? Bakit kailangan natin ng mga trabahante, ng mga workers na tutulong sa atin social services? Overall. And ang dami naming sinabi because we social workers are this and that. Kailangan natin ng social worker kasi makakatulong sila, makakatulong ako, ganito yung gagawin ko. Ang dami naming explanation. Ang gusto lang palang malaman ni Sir is, eto, at all times, everywhere, there are people who have needs and problems beyond their own capacity for solution. So, yan lang. May mga tao kasi daw talaga sa mundo or sa community natin, sa iba't ibang sulok ng bansa, ng Pilipinas, ng universe, na nangangailangan ng tulong natin. Kasi hindi na nila kayang solusyonan yung mga problema nila or hindi na nila kinakaya yung mga problema nila. So, kaya tayo nandyan, kaya may social services, kaya may social worker, kaya may mga worker, may mga program services tayong ino-offer para doon sa mga taong kailangan yung tulong natin, para doon sa mga taong hindi na nila talaga kaya yung sarili nila and kailangan na talaga nila ng tulong ng isang worker, ng professional worker. Kaya yan yung maging reason nyo kung bakit kayo magsa-social work. Sa mga first year dyan, kung nakikinig kayo, ito yung pinaka-best na i-answer nyo. Kasi may mga tao talaga sa mundo na kailangan yung tulong mo, kailangan ang social worker. So, kaya meron tayong tinatawag na social services. And kapag lumabas din to sa board exam, make sure na yan yung pipiliin yung sagot. Kasi marami talagang lalabas sa board exam ng mga sagot. And kapag hindi nyo natumpak yung mga people who have needs and problems beyond their own capacity for solution, marorong kayo. Kasi tricky din yung mga question and answer. Akala mo yun na yung pinakatamang sagot. Pero yan pala yung best answer na hinahanap nila. Kaya best answer yung sasagot mo sa board exam. Hindi lang dahil feel mo yun yung sagot. Yun na yung isasagot mo. Okay? Nandito din si Richard Titmos. So, sino ba si Richard Titmos? Richard Titmos considers social services as partial compensation for socially generated disservice and socially caused diswelfare. So, yan din, may pinaglalaban din siya na yung social services lang daw is partial compensation. Kumbaga, paunang lunas, pan-aid lang para sa mga socially generated na hindi na nila nagagawang these services ng government or ng mga tao or socially caused this welfare. So, yun daw para kay Richard M. Titmos. Siya lang yung tandaan nyo dyan sa social services. Kasi yung sa social welfare, di ba tatlo? Gertrude Wilson, Walter Friedlander, and also Elizabeth Winkenden. Okay? So, ayan. Tandaan nyo lang talaga yan. Kasi yan lang naman yung mga important na lalabas sa board exam. Okay? Ito tayo sa motivation reasons for providing social welfare services. So, ano nga ba daw yung mga reasons kung bakit tayo nagbibigay ng social welfare services? Number 1, basahin natin sa Orange Book yung humanitarian and social justice goal. Tatlo yan, diba? Social control goal, economic development goal. Dito muna tayo sa number 1. This goal of social welfare is rooted in the democratic ideal of social justice and is based on a belief that man has a potential to realize himself, except the physical, social, economic, psychological, and other factors sometimes hinder or prevent him from realizing his potential. So, yun. Pagiging makatao, humanitarian, and social justice goal. Kasi may mga tao daw talaga na kaya naman nilang mag-realize na kaya nila. It's just that may mga pagkakataon lang talaga na yung mga challenges na talaga yung nasa kanila. For example, socially handicapped sila. Hindi nila kayang laban or ipagtanggol yung sarili nila kasi may ganitong kapansanan sila or handicap sila or hindi talaga nila kaya kasi wala silang pera, ganito, ganyan. So, pagiging makatao, humanitarian and social justice. Social justice goal para na rin sa mga tao na nangangailangan ng hustisya, na fairness, equality over equity, parang mga ganun. So, yun lang naman ang pinapahiwatig ng humanitarian and social justice goal. This concept din daw submits that it is right and just for a man to help man. Yun. It is right and just for man to help man. Kumbaga, dapat lang daw natulungan ng tao yung mga tao. Hence, social services. Kaya meron tayong tinatawag na social services.
Okay? This goal involves the identification of most afflicted, most dependent, and most neglected, and those least able to help themselves, and making them the priority target for the investment of the scarce resources. So, pipiliin din natin kung sino ba yung mga pinaka-deserving talaga na mabigyan natin ng mga services. Oo, lahat tayo nangangailangan ng tulong, nangangailangan tayo ng iba't ibang tulong. Pero yung humanitarian and social justice goal, yung goal talaga nila is matulungan yung mga most dependent, 'di ba? May mga most na parang gumagraduate, most dependent, most neglected. So parang napag-iwanan na ng panahon. Yun yung goal ng humanitarian and social justice goal na maibigay yung right ng mga nasa laylayan na right nila na makuha nila yung mga social services na pinoprovide ng government. So, yun. Number 2 naman, social control goal. So, punta tayo dito sa page 7. This goal is based on the recognition that needy, deprived, or disadvantaged group may strike out individually and or collectively against what they consider to be an alienating or offending society. So, social control goal, ginagamit lang talaga yan. Basta, keyword yan, control. Social control, ginagamit yan daw kasi baka daw yung mga nangangailangan or yung mga deprived na disadvantaged group is mag-strike out or gumawa ng gulo or baka maghasik ng lagim, parang mga ganun. It is not to, para pasamain yung mga nangangailangan ha. May mga tendency kasi na kapag, 'di ba, unfair na yung justice system natin is yung iba sasabihin nila na ganito na lang yung gawin ko, manggugulo ako kasi hindi niyo naman ako napapansin ganito ganyan. So yan yung reason kung bakit meron tayong mga social welfare services para yung mga nangangailangan talaga is may mapupuntahan sila instead of manggulo na lang sila sa society natin. Kasi kahit ano namang gawin natin, 'di ba, kapag masyadong unfair na sa atin yung sistema, gumagawa tayo ng paraan para maging fair in our own way. And minsan, yung our own way na yan, na sinasabi natin, minsan nagkukos yan ng problema pa na mas malala na pwedeng makagulo din sa sistema na meron ng ibang tao. So, yun, ginagawa ang social welfare services para makontrol talaga yung mga tao at saka para na din mabigyan ng hustisya or mabigyan yung mga nangangailangan talaga. So, nandito din, society therefore has to secure itself against the threats of life, property, and political stability in the community, which are usually presented by those who are deprived of resources and opportunities to achieve satisfying life. So yun, kaya kailangan din talaga natin ng social control goals. Hindi na din tayo maka-offend ng mga tao or para yung mga needy talaga is may mapupuntahan sila instead of magsa-strike out na lang sila just because hindi nila makuha yung deserve din nila makuha. Okay? Number 3 naman tayo, economic development goal. Code na pwede niyong tandaan dito, economic. Yung economic kasi, about economic, the economic development goal places priority on those programs designed to support increases in the production of goods and services. So kapag may nakita kayong production of goods and services, diretso na yan, economic development goal. Kasi yan lang naman yung makikita nyo din yan sa new liberalism and also globalization, something. Basta yan, kapag may nakita kayong trade, mga ganyan, diretso na yan. So, economic development goal, okay? Yan din daw yung reason kung bakit nagpo-provide ng social welfare services para na din dyan. Para din daw masupport yung pag-increase ng mga productions, ng mga goods natin and services and other resources na pwedeng makakontribute sa ika-develop ng ating ekonomiya, okay? The immediate beneficiaries of such program, ang pinaka-immediate daw na beneficiary ng mga programs na to is yung mga able bodies. Ano ba yung mga able bodies? Yung kaya pa nilang magtrabaho or yung kaya pa ng katawan nila. Parang kayang-kaya ng katawan. Kaya able bodies, 'di ba? Relatively better off members of the community or yung mga may kaya naman na member ng society. Example ng mga social service na binibigay talaga nila is yung increased productivity among individuals, groups, for counseling services ng mga youth,
prevent, relieve burden of dependence of adult workers sa mga adult worker, and tsaka prevent, counteract the disruptive effect of urbanization in industrialization talaga. So yun, kapag may nakita kayong urbanization, industrialization, globalization, neoliberalism, more on economic na ang pinag-uusapan dyan. So, yan na. Proceed na tayo sa economic development goal. Okay? Basta about money, about trade, something, yun na talaga. It's about the production of goods and services. Yun yung key terms na pwede nyong tandaan sa economic development goal. Okay? So, I really hope na understand nyo yung motivations at saka reasons kung bakit meron tayong mga social welfare services at kung ano ba nga ba yung tatlong goals nila. Ayan. Dito naman tayo sa social work. Na-discuss ko na din to sa last na live ko, pero pasadahan natin dito. Basta talaga tinanong kayo kung ano ang social work, kailangan may word na profession. Is a profession which is concerned with one adjustment to his environment. Kasi yan yung lalabas sa board exam talaga. Is a profession. Kasi magkaiba ang social worker sa social work. Ang social work, yan yung profession. Ang social worker, sila yung professional, yung tao. Yung social work, yan yung trabaho or yung profession. Okay? Yan lang ang kailangan yung tandaan talaga sa social work. Huwag na kayong masyadong mag-isip-isip pa na social work is helping people like this and that. No. Social work is a profession. Yun na yun. Is a profession na concern sa adjustment ng tao sa kanyang environment. Ano ba yung mga environment ng tao? Micro, meso, macro. Hindi na natin yan i-discuss kasi may explanation na din about dyan. Pero micro is yan yung immediate mo na family member or yung sa family lang. Meso, yan yung sa community mo na and also sa mga groups, ganyan-ganyan. Yan yung meso. Macro naman, pangkalahatan sa society na yun. Okay? At least napasadahan natin yung environment. Basta yan, profession. Tandaan nyo lang sa social work profession, yung social worker, sila yung professional or yung mga worker. Okay? Social functioning naman results from the performance of its various social rules in the society. So, nasaan ang social functioning? So, social functioning talaga, yan yung pagfa-function. From the word function, kung ano nga ba yung performance or yung ginagawa or yung katayuan or yung rule or social rule ng isang tao sa community. Pwede siyang nakalagay din dito. Pwede siyang maging anak, ama, husband. Yung isang tao lang pwedeng maging anak, anak siya ni ano, asawa siya ni ano, papa siya ni ganito, trabahador siya ni ganito, boss siya ni ganito, or patient siya nung sa lumpong sa hospital, committee chairman, or citizen. Ayan yung mga role na ginagampanan nila. And kapag na-disrupt yan, tatawagin na natin siyang social dysfunctioning. Pero hindi muna natin i-discuss yun kasi social functioning lang naman ang nandito. And ayokong malito kayo kapag nagdi-discuss ako. Okay? Social functioning, yan yung performance o yung iba't ibang role ng isang tao sa komunidad para maka-function or para maka-tulong or maka-give sa mga tao. Okay? So, yun. Proceed naman tayo dito. Social functioning problems are caused by... So, ano nga ba ang reason kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa social functioning natin? Number 1, personal inadequacies. So, ano nga ba yung personal inadequacies? Punta tayo sa page 9 ng Orange Book. Personal inadequacies or sometimes pathologies which may make it difficult for man to cope with the demands of his environment. Kasi, ano ba? Ano ba ang nasa personal inadequacies? Due to physiological factors. For example, poor physical constitutions. Or may something wrong sa physical features niya. Like, pilay siya, hindi siya makakita, hindi siya makarinig, basta PWD, wrong attitude and values. Kumbaga, sa personally, hindi talaga siya naniniwala sa mga change, very traditional of way yung thinking niya, or parang stuck siya sa fixed mindset niya. Hindi siya nag-grow, parang ganun. Or poor or unrealistic perception of reality. So, kumbaga, parang wala na siyang masyadong tiwala sa future niya, or para basta personally, ayaw niyang maniwala sa mga ganyan-ganyan. Parang, ayoko, personally, parang ganun. Keyword niyo dyan, personal inadequacies.
unrealistic, ignorance, hindi natin masasabi, or wag po tayong magsasabi na kapag mga illiterate, ignorant na yan. No, kasi may mga street mark din. Ang ignorant, sige, for the sake of our discussion, ignorant is yung, sige, sabihin na natin yung hindi man nga nakapag-aral and wala silang masyadong alam sa mga pagkuan sa mga government or yung mga services kasi hindi sa kanila naturo or sadyang wala silang pakialam doon. So yun, ganun yung reason kung bakit sila naging ignorant. Maybe some of them really have the freedom na to choose bakit ganun yung nangyari, pero siguro yung iba dahil na din sa mga situational something. So, i-discuss din naman natin yan. At saka lack of skills. Kumbaga, for example, may binigay na ganito, offer, and then biglang hindi ka nakapagbigay ng ganito kasi nga, hindi mo alam kung paano gagawin yung certain action na yun or certain skill na yun and kailangan mo pang turuan. Dun pa lang sa part na yun, sa personally, yun na yung pagkukulang mo. Personal inadequacies, personal na pagkukulang kung bakit hindi ka nakaka-function sa isang society. Okay? Proceed naman tayo sa situational inadequacies. Situational inadequacies in other conditions which are beyond man's coping capacities. Kapag sinabi nating beyond man's coping capacities, kumbaga hindi na kontrolado ng tao kung bakit nagkaroon sila ng situational inadequacies. Kasi may mga reason kung bakit ganun yung nangyari. Okay? Ito naman, refer to the lack of resources and opportunities. Paano talaga kapag wala na talagang resources? Anong gagawin ng tao kapag may trabaho nga siya or may skill nga siya pero walang resources, wala siyang opportunities na binibigay sa kanya, wala ring kwenta yun. 'Di ba? So, kailangan talaga may mga binibigay din na mga social services ang government para doon sa mga wala talagang magawa, just hindi because hindi sila yung nagkulang but because the system failed them to give them some some opportunities para ipakita yung mga kaya nila. Yun, situational inadequacies. Pagkakaibahan lang naman ng dalawa, personal inadequacies is yan yung own, parang own decision mo na yan. Na dahil hindi mo nagagawa to, ganito, ganyan, just because nasa sayo na yon. Yung situational, hindi mo hawak yan. Kaya, hindi mo decision din yan just because nandyan na talaga, kaya wala ka talagang magawa. Okay? Or pwede din naman na both, personal and situational inadequacies. Okay? Sige. Dito tayo sa 3 functions of social work. So, ano nga ba daw ang 3 function ng social work? Number 1, restoration of impaired capacity. Diyan pa lang sa word na yan, restoration. Pagpapabalik ng mga impaired capacity ng isang tao. Number 2, provision of individuals in social resources. Pagbibigay ng mga social resources sa mga tao. Provide talaga sa kanila. Number 3 naman, prevention of social dysfunction. Yun yung sinabi ko kanina. Na para ma-prevent yung pag-social dysfunction or pag-stop ng isang role ng isang tao just because of some inadequacies like yung personal or yung situational inadequacies. Kaya tayo merong social work talaga. Okay? So, dito tayo sa definitions of social work by USC. So, tingnan nyo lang yan sa book nyo. Gusto kong tingnan nyo lang yan sa book nyo. Hindi ko na sinulat kasi masyadong mahaba. Pero basta sa yung USC SWE, yan yung the United States Council on Social Work Education, has this definition of social work. Sa page 10 ng Orange Book, social work seeks to enhance the social functioning of individual, singly and in groups, by activities focused upon their social environments, which constitutes the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into 3 functions. Doon ko nakuha yan. Restoration of impaired capacity, provision of individuals and resources, and prevention of social dysfunction. IASS naman, yan yung social work. Yan yung pinakabago or pinaka-modern na definition ng social work kasi
Nung July 2014 pa yan siya ginawa ng IASSW tsaka IFSW jointly announced this new international definition of social work. So kapag tinanong kayo ng new international definition ng social work, yan yung isagot nyo, which is nasa page 10 din. Social work is a practice-based profession in an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion and empowerment, and liberation of people. Principle of social justice, human rights, collective responsibilities, and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities, and indigenous knowledge, social work engages people and structure to address life challenges and enhance well-being. The above definition may be amplified on national or regional levels. Okay? So yun, I really hope talaga na may orange book kayo para hindi kayo nahihirapan. Kasi yung mga gagawin talaga natin dito, magbe-base tayo doon sa mga books kasi ayokong kumuha na ng mga walang mga references kasi nasa-stress akong maghanap ng references. And mas mabuti nang yung pinag-aaralan nyo is naka-anchor talaga sa kung anong meron tayo or anong meron resources ang social work para hindi na po tayo lumalayo. Huwag ka nang lumayo kasi. Ayan. Oh my gosh, I'm so happy talaga na natapos ko na siya. Nakaka-stress. Actually, yeah, kung mapapansin nyo, hindi ako masyadong prepared sa discussion natin for today. Kasi I was really hoping talaga na magla-live session. So, since nga ganito na yung nangyari and wala masyadong interaction, I really hope pa rin na mag-comment down below kayo sa TikTok ko or hindi ko muna to i-upload pala sa TikTok ko. Hindi ko siya i-upload sa YouTube muna ako mag-upload and then before, 1 month before the board exam, saka ko pa to siya i-upload sa aking TikTok para din naman mapanood ng ibang naghihintay din. So yun, dito muna ako mag-upload sa aking YouTube channel and please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much po sa lahat talaga. And I really hope talaga na may natutunan kayo sa akin for today. And i-comment nyo lang down below yung mga question nyo para na din magkaroon tayo ng engagement dito sa YouTube ko. Okay? And also subscribe na din pala and follow me on my TikTok which is @MakiRSW23. So, yun lang. I really hope talaga future social workers na makapasa kayo this September, no? 2026. And I really hope talaga na mapatarp na natin yung mga pangalan nyo kasi I have a gift for you. So, sali kayo doon sa ating mechanics kanina. I really hope na natandaan nyo yung code ko. I-comment nyo lang yan sa baba. And then, mag-PM kayo sa akin kasi magpaparaffle ako bukas kapag magla-live ako. So, yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!